Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for July 28 hanggang August 3. So Cancer, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano yung lalamanin ng inyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So sit back, relax, just enjoy our reading and use your intuition ha para makuha mo yung parang para sa'yo talaga sa ating reading today. Okay? So Cancer, meron din tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron ka pang malakasang isang tanong, you can ask that for me at the end of our reading. Pero sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba, sa isip lamang, and we will answer that intuitively kasi sekreto lang natin yung question mo. Okay? So, Cancer, meron din po akong Facebook page. Follow me on James Tarot PH on Facebook. Same voice, same setting. Okay? So, Cancer, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads ako, maraming salamat po. Napakabait nyo po sa akin, napaka-generous nyo po. So, thank you for your kindness and from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, Cancer, ano naghihintay sa inyo ngayon July 28 hanggang August 3? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Strength card. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Cups. Lovely. In the area of your near future, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of your divine messages, in the area of your challenge rather, you have the Sun card. Ooh, lovely. In the area of your fortune, you have the Eight of Swords. Ooh, 6, 7, 8. Very timely ito. Mami, pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, you have the Six of Cups. Dalawang 6 yan dito. Telling you, may mga dapat kang ipag-reflectan mamaya. Himayin natin yan later. Mamaya, bubuhusiin natin yan. At ang outcome mo for the week, Cancer, mamaya pag-usapan natin kung ano ang bubulanlas sa atin na ending o ano outcome mo para sa linggong ito. So bago natin basahin in a very comprehensive way, detalyado at hindi bitin ang mga cards mo for the week, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Moon card. You have the Moon and the Sun here. So dalawang cards na lumabas telling the night and day o pagbangon mula sa isang bagay na dati unclear o hindi mo naintindihan o hindi mo maunawaan kung ano nangyayari, kung ano ang saysay, yung development ng isang bagay ay hindi mo malaman kung para saan pa ba, kung dapat ko bang ituloy. Parang may mga unknown things ka ngayong linggong ito, Cancer, na parang kaya ko pa ba? Magagawa ko pa ba to? May saysay pa ba? Tama ba itong desisyon ko? Bakit ba niya ako iniwan? Bakit pa niya sinabi yun? Bakit ko ba nasabi yun? Bakit ba ganito na desisyon ko? Bakit ganito yung nararamdaman ko? So marami kang question sa buhay mo, Cancers, in a very different manner or different aspect. At nakita ko rito na yes, the truth will come out. May mga kasagutan ka daw this week na masasagot. Okay, so very mapagpalaya yan. Makakahinga ka na ng maluwag that's what I'm hearing. And nakita ko rito na pagkatiwalaan mo lang daw intuition mo, Cancer. Okay? Pagkatiwalaan mo intuition mo sa lahat ng gagawin mo. Whether simple lang yan o malaki. Kung ano yung kutob ng damdamin mo, that is the right decision. Okay, kaya huwag ka matakot o kabagduda kung yan ang tawag ng damdamin mo, yan ang tamang sagot sa gagawin mo. Sabi rin ng spirit guides mo, tiyagain mo. Kung talaga naniniwala ka sa sarili mo na itong landas na to na gagawin mo ay para sa'yo at gusto mo talaga yan, kahit na ikaw mismo, sarili mo, ina-admit mo na kaya ko ba to, may patutunguhan ba, hindi ko alam ang result, pero sigurado ka sa sarili mo na you want to push this, then go. Go for it, okay? Kasi yan yung intuition mo, yan yung spirit guides mo telling you, uy, Cancer, ito ang daan, ito ang gawin mo. Pero ikaw, teka, ito ba talaga? Tama ba to? Kakayanin ko ba? Pero sa damdamin mo, yes ang sagot mo, then go, push. That is your spirit guide telling you, nasa tamang daan ka, nasa tamang landas ka. Kailangan walang pagkatiwalaan si God, pagkatiwalaan mo sarili mo, pagkatiwalaan mo yung path mo, okay? You can achieve it, you can do it, at maaabot mo ulit ang araw sa labas, may kita mo yung good outcome, at makakawala ka din doon sa hirap na dinadanas mo patungo sa journey nitong adventure na to sa buhay mo, no? Siguro ngayon nahihirapan ka, marami kang questions, marami kang what if, why not, pero bakit ganito, bakit ganyan, masasagot din yan this week, okay? So, yan ang lingering energy in your background is to continue having faith even if it's so unclear, even if you're so unsure. Okay? Malaking bagay at malaki ang nagagawa ng pananampalataya at pananalig sa iyong mga pangarap, sa iyong mga gagawin this time. Kahit na maraming malabo, kahit na maraming hindi ka sure. Pero kung talagang buo sa'yo, makakaya mo hanggang dulo, okay? So Cancer, bago tayo basahin in a very comprehensive way ang iyong mga cards, bigyan muna kita ng safe travel cards para safe mong ma-travel ang buong linggong ito, okay?
Unang-una, you have impasse, reflect, and redirect your energy. Kapag daw, ang impasse para siyang dead end. Ano? Kung meron ka daw ginagawa this time na para bagang feeling mo wala magawa o wala na akong mahihita o parang feeling mo dulong-dulo na ito, wala na akong mapipiga pa, it's time na for me to go. Yan. Sabi ng spirits mo, kapag naramdaman mo daw na parang wala na magagawa ganito na talaga yun You need to accept to yourself na okay, time na for me to go on, time na for me to move on, time na for me to chase another thing, baka nandun ang kapalaran ko. You need to accept to yourself na minsan may mga daan talaga na hindi na kayang daanan pa o lumilipad dahil sa fan. Pasensya na po kayo. Medyo mahangin sa area na to. Another message, you have navigating by the stars, follow your bliss. Yan. Kahit, pareho sila. Kahit madilim, kahit na malabo, kahit na feeling mo hindi mo kakayanin pero malakas na loob mo na itulay yung daan kahit na hindi mo alam mapaparoroonan pero sigurado ka sa proseso at sigurado ka sa goal mo, go push. Tingnan mo naman siya, madilim ang daan pero ready siyang itulay. Pero sinusunod niya ang kanyang tawag, ang kanyang damdamin. Parang dito narinig ko, follow your heart. Follow your heart. Follow what makes you happy. Kahit na mahirap, kahit maraming dapat asikasuhin, kahit na feeling mo, hindi man ako ganun ka-sure. Pero sa puso mo, ito yung gusto kong gawin. Go push, okay? Go push. Take a stand and follow what makes you happy. Follow your dreams, okay? So, Cancer, ito ang yung full spread. Simulan na natin. At the center, you have the 7 of Swords. Alam mo, nakita ko dito magkakasunod. 6 of Swords, 7 of Swords, and 8 of Swords. Ibig sabihin, nasa kalahati ka na. Cancer, nasa kalahati ka na ng journey mo patungo doon sa dulo ng ginagawa mo. Ibig sabihin, malapit ka nang matapos dyan sa paghihirap na yan o sa ginagawa mo ngayon, no? Kung naghahangad ka na kailan ba ito matatapos, kailan ko ba ito mabubuo, kailan ko ba ito makakamit, kailan ko ba ito makukuha, ganyan. Malapit na. Because 6, 7, 8, malapit ka na 9 and 10, dalawang step na lang, dalawang elemento na lang ng cards in the swords ang malapit mo na makamit yung tagumpay dyan o pagkatapos ng bigat na yan o ng problema na yan. Kung may hinihintay kang dumating, malapit at dumating. Ngayon, kailangan mo doon itsagain. Kailangan mo pa idire-diretso because nakita ko talaga dito is 6, 7, 8 succeeding pointers o succeeding parang archway na lang kailangan mong daanan at malapit ka na. Okay? That is the symbols of these numbers in your spread for today. Confirming na lagpas ka na ng kalahati ng journey, malapit ka nang matapos dyan sa ginagawa mo. Congratulations. Okay? So, with a 6-6 also here, bago ko ito basahin with a 6-6 here, telling you na talagang this is the time for you to reflect. Nasa gitna ka na ng laban, meron siguro sa inyo na pinapanghinaan na loob, natatakot na, o nag-aalala na parang may patunguhan pa ba to? Am I pushing myself forward for something na hindi ko alam? Ganyan. So, nasa gitna ka na kasi, malapit ka na talaga matapos. So, ngayon, lumalabas na dyan yung mga alinlangan mo, duda, kaba, pagka-question sa sarili mo, pagka-question sa decision mo, no? So, sabi, ituloy mo lang daw kasi malapit ka na, okay? 6-6, time to reflect. I-reflect mo yung mga nagawa mo, i-reflect mo yung past weeks, past months, ano na ba yung mga nagawa mo at gaano ka nakalayo. Kapag na-realize mo yun, kakaroon ka na katapangan. Hindi, ituloy ko pa. Ang layo na ng pinanggalingan ko. Malayo pa pero malayo na ako. Ganyan. So, time for reflection sa ginagawa mo ngayon at para maisip mo yung right way or right parang energy to move on and push more. Okay? Kasi may realize mo, layo na narating ko, bakit pa ako hihinto? Layo na nagawa ko, bakit pa ako bakit pa ako titigil ngayon? So, i-push mo pa, parang ganyan. So, time for reflection. So, at your core energy in the whole week, you have the 7 of Swords. There are things in your life na kailangan ikaw mismo daw ang kikilos. Tingnan mo siya. Si 7 of Swords, kinuha niya yung mga espada doon sa nakatarak sa sahig. Kasi sabi niya, ayaw niyong gamitin ha, ako nakikilos. Kinuha niya lahat, kahit gaano kasakit, tingnan mo, hawak niya sa talim. Ibig sabihin, kahit gaano kahirap, na kahit gaano kabigat mong dalhin yung isang bagay, yung responsibilidad ng isang bagay, pero kung naniniwala ka na ikaw lang maasahan mo sa sarili mo, gawin mo. Okay? Halimbawa, sa trabaho, sa pamilya, yung mga responsibilidad mo o mga task mo, kung nakikita mo na parang, teka, pag inasa ko to sa kanya, pag pinasa ko sa kanya o dito, parang laging tumatagal, nadadelay, nagkakaproblema. So, what if ikaw na mismo ang kumilos at ikaw na mismo ang kaasikaso? Parang ganyan. Sinasabi rin ng spirits mo sa lahat ng gagawin mo this week, make sure na punong abala ka. Cancer. Nakatutok ka, ikaw yung parang hands-on ka doon, Cancer, to make sure na yung outcome na desired mo ay dumating at the right time at pasok doon sa expectations mo. Okay? May sinasabi ng spirits mo na you need to isikretuhin mo lang daw muna yung mga bagay na personal. Halimbawa, mga bank statements mo, sweldo mo, mga inaasikasa mo. Yung mga plano mo, wag mo daw muna i-broadcast sa ibang tao. Isikreto mo lang muna this week kasi marami daw mga naysayers sa paligid. Maraming mga
alam mo na yung mga negang tao, yung mga either ayaw ka nilang manalo, ayaw ka nilang magwagi, kaya sa isip nila parang jinx nila unconsciously. Hindi nila to sinasadya din. Pero dahil maraming inggit, baka maapektuhan yung frequency and energy nung ginagawa mo. Kaya make sure kung may plano kang gawin, meron kang sinisimulang proyekto, sabi ng spirit guides mo, sarilinin mo lang. Huwag mo muna i-share. Saka mo na i-broadcast kapag successful na o nagawa mo na para wala na sila magagawa pa, okay? So ngayon, do things on your own and don't trust everybody agad-agad. Okay, Cancer? Huwag mo agad kakatiwalaan ibang tao porke mabait sa'yo, porke maaasahan siya at some point, pero totally ba kilalang kilala mo siya. So make sure, huwag basta-basta kakatiwala yung mga personal na informasyon, yung mga pangarap at plano mo, to do things on your own and be hands-on ngayong linggong ito, okay? Strategize ka. The Seven of Swords, clarify natin. Seven of Swords being clarified by the Two of Cups. Yes, it's all about your projects, all about your ugnayan. It's all about yung inaasikasa mong negotiation or agreement with some people. Nakita ko talaga dito na you need to really take things on your own hands, on your own endeavor, or on your own paraan. Kaya sabi ni speakers mo, baka kasi pag inasa mo sa iba yung negotiation, inasa mo sa iba yung ugnayan, yung pag-uusap, baka daw malingat pa o hindi mauwi doon sa gusto mong patunguhan. Kailangan ngayon yung mga tinatapos mong kontrata, papeles, na pinipirmahan o kaya yung mga agreement nga, ay kailangan ng doon ka. Cancer, nakatutok ka doon kasi baka kumaya inasa mo sa iba tapos akala mo okay na pero hindi pa pala. So make sure ikaw mismo ang tutok dyan, okay? Sabi ng spirits mo, it's all about your connections with other people. Be careful, okay? Hindi porket mabait sa'yo, hindi porke tawag ito, yung parang jive na jive kayo, swak kayo, mag-open up ka na sa kanya agad-agad. Parang, itong pangarap ko, itong plano ko, ganito kasi ako, ganito. Na-share mo na yung buong buhay mo sa kanya. So make sure na rin ko kasi, when it comes to your personal things or personal information, hindi mo yan basta-basta dapat i-divulge o sabihin sa ibang tao. Baka kasi gamitin against you. Yan ang sinasabi sa iyo ng spirits mo. Pero ngayon, nakita ko talaga din dito for other cancers, may project kang binubuo, meron kang mga business or may mga passion project or endeavor na pinag-usumikapan mong gawin with other people. Parang grupo-grupo kayo o magkaugnayan kayo tapos kayo mag-tag team dyan para buuin ito. Sabi ng spirits mo, hands-on ka. Okay? Huwag mo lahat iasa sa kanya, huwag mo lahat ipaubaya sa kanya, yung pag-uusap, yung negotiation, yung pag-aasikaso, kailangan nandun ka rin. To make sure na pantay, balance, at pareho. At hindi ka nasa losing end at hindi ka, yung parang naiwan ka bitin na parang hindi mo alam yung nangyayari pala. Pero ito sinasabi niya, pero ikaw, okay, sige. Pero yun pala iba nangyayari in reality. So ikaw daw mismo, like I said here, with the moon card, may mga secrets, may mga bagay na hindi mo maintindihan, may mga bagay na hidden from you, magka-come up in the surface. So para hindi ka maiwan sa biyahe at hindi ka maiwan doon sa usapan at para hindi ka maiwan na clueless, kailangan naka-hands-on ka sa mga ugnayan at saka sa inaasikaso para alam mo lahat-lahat at hindi ka maiwanan ng mga sekreto, okay? Para ikaw yung on the loop ka lagi at ikaw yung updated ka doon, kumbaga. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Yes, you want to make this your top priority. Itong ginagawa mo, itong project na ito, itong inaasikaso mo, nakita ko na lahat binubuhos mo, pinag-aaralan mo, I'm seeing you researching, o nagkatanong-tanong ka, o you've been very, very parang pagod na kakaasikaso, Cancer. Nakita ko yan na parang gusto mo siyang asikasuhin, gusto mo siyang buuin, lahat ilalaan mo, no? Parang nakita ko dito na ready ka to conquer it, to make sure na yung outcome ay makuha sa desired mo. Nakita ko rin na sabi ng spirits mo na yes, make this your top priority, wag mong susukuan, wag malilingat, wag ka madidistract, baka mamaya si kumpare o si kumare ay magaya mag-party o magaya mag-inuman o magaya na umalis, magbakasyon parandalian. Sabi mo, ay hindi, sorry, may inaasikaso kasi ako, meron akong ginagawa, hindi ako pwedeng umalis, hindi ako pwedeng malingat dito, kailangan ko siyang asikasuhin kasi baka mamaya marami pang dapat buhisiin, no? So sabi ng spirits mo, kapag pinag-aralan mo daw yung isang bagay na ginagawa mo ngayon, lalabas yung mga sekretong hindi mo akalaing nandoon. Halimbawa, you're studying for this job, itong trabahong ito, inasikasa mo yung galawan everyday, yung sistema, kung paano yung routine sa trabaho, and then nung binusisi mo mabuti, yung inaral mo kada araw, kung ano yung dapat kong buhisiin para mas mapabilis, lumalabas yung mga sekreto sa trabaho na para, okay, pag pala gantong oras, wala si boss, so pwede kong gawin to, okay, pag pala ganito, nagmamadali sila, so kailangan ko ng bilisan, so may mga strategy ka makukuha, dahil lumalabas yung mga kasagutan based sa yung pagre-research. So ngayon, kung sa trabaho mo, anong klase mang trabaho, anong klase mang endeavor po ang ginagawa nyo ngayong araw o ngayong linggong ito, sabi Cancer ng yung spirit guides, pag-aralan mo mabuti, alamin mo yung mga bagay na hindi mo alam.
Kasi medyo may mga tao daw sa paligid mo na nag-feed sa'yo ng impormasyon na parang, uy, cancer, ganito gagawin, uy, cancer ganyan, uy, cancer ganito. So para ikaw, magkaroon ka rin daw ng kalakasan ng loob at inisyatibo na ikaw mismo kakalkal ng mga impormasyon na dapat mong malaman. Hindi ka lang umaasa sa mouthpiece o sa sinasabi lang ng ibang tao, kailangan ikaw mismo ay nakatutok, okay? The Page of Pentacles, clarify natin. Para to make sure na alam mo yun, na alam mo talaga yung totoong katotohanan. Hindi porke sinasabi lang nila yung katotohanan, pero ikaw mismo gumagawa ka ng effort to know the truth para mapakinabangan mo ang impormasyon na yun moving forward with a blessing. Okay? Yun, lumipad. We have the Star card. Yes, most especially, this is a dream come true. Nakita ko talaga, itong papasok ka trabaho o itong gagawin mong ito, I'm seeing you earning more or getting into a brand new job or a brand new endeavor na talaga namang ito yung bunga ng pinagdasal mo. So congratulations, Cancer, ha. Dinadasal mo talaga nitong mga nakaraan pa. I'm seeing you praying, rosaryo and all, no? Nakita ko na buong puso at sincero itong pagdasal na ito. At parang dininig ng Diyos, Cancer. Dininig ng Diyos ang dasal mo, and you will get this job, you will get this opportunity of a lifetime, at masasagot na rin yung mga questions sa life mo kung bakit ang tagal, bakit ngayon lang. So parang nakita ko ito, this is the right timing. This is the right timing for you na gawin ito. Hindi dahil sa before, okay naman dati, baka hindi pa noon binigay. Parang ito talaga yung pagkakataon na dito siya ibibigay sa'yo. No? So ngayon, a wish is being granted at kailangan talaga nakatutok ka daw, Cancer. Okay, nakatutok ka. I know you're very, very helpful, very, very hopeful. Punong-puno ka ng pag-asa na makukuha mo yung trabaho na yan, makukuha mo yung yes card na yan, makukuha mo yung pinapangarap mo, and yes, nakikita ko darating siya. Okay? So congratulations. In the area of what you need, you have the Strength card here. Magpakatatag ka daw, Cancer. Magiging busy ka sa mga susunod na araw at lalo magiging busy ka sa mga truth na lalabas o mga kalinawan na makukuha mo sa linggong ito tungkol sa journey mo. Sabi ng spirits mo, be kind to yourself. Okay? Mahaba pa ang journey, doon nasa kalagitnaan ka na with a 6, 7, 8 cards here na sinasabi, oh, malapit na, magkakabunga na. So, i-continue mo pa. Tibayan mo pa ang loob mo. Huwag ka na mag-quit. Okay? Push more, push more, push more. Okay? Kasi nakita ko talaga dito malapit na. So, be kind to yourself, ha? Alam ko marami ng pressure sa paligid mo, marami ng mga tao na, uy, ganito gawin mo, Cancer, ba't ka ganyan? Ang tagal na yan. Anong nangyari sa'yo? Kaya mo pa ba? Alam ko marami ng pressure sa paligid mo. Probably for your family, from your friends, or from your circuit, o kaya sa ginagalawa mong industriya, ang daming pressure. Kaya importante, Cancer, ikaw mismo, wag mo na bigyan ng pressure ang sarili mo. Okay? Be kind to yourself, be gentle to yourself, sabihin mo, kaya ko yan, relax lang. Pero importante, matibay na loob. Okay? Matibay na loob. So, the Strength card, i-clarify natin. Nakita ko rito na maraming beses ka na nag-fail, maraming beses ka na sumubok, inulit-ulit mo, naging matyaga ka, naging matyaga, naging masipag, at naging palaban ka. Kaya ngayon ka pa ba susuko, Cancer? Na ngayon na parang malapit ka nang matapos. So make sure that you have all the strength within you para kayanin ang lahat, okay? The Strength card is being clarified by the 3 of Wands. Yes, malapit talaga. Tignan mo, you're waiting here. With the 3 of Wands here, you're waiting for the outcome. You're waiting for the good things to happen. Kaya ngayon, matyaga ka naghihintay. Matyaga kang nananalangin na dumating na talaga itong blessing na to, itong biyaya na to, na magawa mo lahat ng kakayanan mo para mapangalagaan siya, ma-bring up yung best advantage niya sa buhay mo, no? Ngayon, nakita ko yung sigasig at mataimtimang pagdarasal at pagiging hopeful na this time, bibigyan nyo na po. And with the 3 of Wands here, nakita ko talaga darating na siya. Kaya maging ready ka daw, Cancer. Harness all those strengths, harness all those power para pag dumating siya, ready ka na i-conquer yan. At kahit na parang may alinlangan, may kaba, may overwhelming feeling na, ayan, nandito na, ano gagawin ko? Have faith, okay? Have faith and it will be yours. In the area of what's affecting current energy, you have the 3 of Cups here. Yes, ito naka-apekto dito. Kaya parang gusto mong ituloy na, gawin na because ina-anticipate mo na yung tagumpay. Maganda yan kasi part yan ng manifestation, Cancer. Ina-anticipate mo na, ito na, malalaman ko rin sagot, makukuha ko ng strategy, makukuha ko ng ugnayan namin, yung yes card, yung oo ni client, yung kontrata nandiyan na, malapit na, kaya kailangan ko itong buusin, kailangan ko itong ilakad. Nakikita mo na eh. Kaya talaga may 6, 7, and 8 kasi parang alam mo yung tumutuloy ka sa tunnel, pero kitang-kita mo na liwanag sa dulo. Nandun ka na, malapit ka na, unti-unti na lumalaki yung liwanag. Malapit ka na patapos doon sa journey mo. At unti-unti mo na na-feel yung celebratory feeling.
At some of you sa July 28 ay meron pa mga cancers dyan na nag-celebrate ng birthday nila. So nakita ko talaga hanggang ngayon medyo may ano ka pa may festive feeling ka pa. Meron ka pang excitement and energy to do more, to do better, to conquer things. Kasi ando ka pa sa celebratory moment Nando pa yung frequency sa iyo ng tagumpay kasi birth month mo pa rin naman ito. So nakita ko talaga ito, Cancer. Sabi ng spirit guides mo, go push, celebrate life. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, kahit gaano kakarampot yung tagumpay na nakukuha mo sa pag-abot mo sa mga pangarap mo, go push. Kasi magandang mindset yan. Kasi lumalakas ang loob mo, nagkakaroon ka pa ng pag-asa, tapos tumitibay ang loob mo na maghintay pa para sa mas malalaki pa. At yung mga sagot na hinihintay mo, ang binubuo niyan sa iyo, pasensya at pananalig sa Diyos. So congratulations, celebrate life, and iinom mo na lang ako, Cancer. Itungga mo na lang ako sa tagumpay mo ngayon at sa pagka-celebrate mo. Nakita ko rito na parang happy time. Just be happy, be glad, enjoy your life. Okay, yun, lumipad, kunin natin. Para sabi rin ng speakers mo, mag-enjoy ka rin daw sa buhay. Hindi puro gawa lang ng gawa, hindi puro bilis lang ng bilis. Kailangan ine-enjoy mo yung proseso. Yan, o tignan mo, with the 8 of Wands, yes, nasa tamang direction ka daw. Okay? Yung ginagawa mo ngayon, nakikita mo na yung pagkatagumpayan mo, nakita mo na may kasaksid ka dyan, nakita mo na yes, this is mine, pero wala pa naman, pero ramdam mo na this is a confirmation na yes, it will be yours. With the 8 of Wands here, telling you, nasa tamang direction ka, nasa tamang path ka, you're on the path to success. Good news after good news after good news ang dala ni 8 of Wands. So ngayon, sabi ng spirits mo, mag-focus ka pa ha, mag-focus ka pa sa gusto mo, mag-focus ka lang sa ginagawa mo dahil sigurado ang tagumpay. Okay, sigurado ang tagumpay para sa iyo. Congratulations. Lumabas ang dalawang 8 of Wands, 8 of Swords, at meron ka ring 8 dito sa ibabaw ni Strength card because Strength card is number 8. So 888 abundance is talagang coming. Paparating na ang abundance sa buhay mo, ang prosperity, ang paglago ng buhay, ang kasaganahan. Malapit ang dumating, so congratulations. In the area of your near future, eto ka na, 6 of Swords. Dire-diretso na yung buhay mo. Wala nang harang, wala nang delay. You are now conquering life as it should be. At nakita ko na patungo na sa katahimikan at katiwasayan ng buhay mo. Yung dati hirap na hirap ka no, pambili ng ganto, panggastos sa ganyan, may mga utang ka pa kaliwat kanan, tapos kinakatok ka pa sa pinto para magbayad ng ganto, may hinuhulugan ka, everyday kayod ka ng kayod, hirap na hirap ka, pagod na pagod ka. Nakita ko dito with the success of your strategy and taktika sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay at makukuha mo yung great end o great result because nakita ko talaga may yes card ka dito sa isang ugnayan, sa isang agreement, sa isang kontrata. Talagang ito na yung unti-unting babago sa buhay mo moving forward. Lahat ng tanong dati, masasagot na. Lahat ng mga bakit ganito, bakit ganyan. Ngayon nakita ko talaga na it will come true at makukuha mo ng kasampatang sagot na parang, ngayon, patungo ka lang sa maayos na buhay sa'yo mo. Kaya pala, hinayaan ako ni God na daanan ko yun. Kaya pala, iniwas ako ni God sa trabahong yun kasi ito pala para sa akin. Mas magaan pala to, mas mataas, mas mayabong, mas maganda ang kita, mas okay pala ako dito. So, parang, ito yung missing piece of the puzzle. It will give the, kaya pala ganito, kaya pala ganon, because God wants me to do this. Kaya pala, noon, ang dami kong question, litong-lito na ako, kasi ito pala yung para sa akin. So, napakaganda. Patungo ka na sa kalmadong aspeto ng buhay mo, patungo ka na sa calmer waters, patungo ka na sa desired life na matagal mong hiniling. Okay? The 6 of Swords, but nakita rin ko dito traveling ha. Some of you are leaving something behind o lilipat ka ng ibang bansa, lilipat ka ng ibang lugar kasi nandoon ang kapalaran, nandoon ang swerte. Okay? The 6 of Swords being clarified by the 10 of Pentacles. Yes, pangmatagalan talaga tong katahimikan, pangmatagalang kasaganahan, pangmatagalang katiwasayan ng buhay. This is for the long-term gains. Kung ano man po yung kukunin mong trabaho this time o path o career path or endeavor sa buhay mo, mahikip mo to for a very long time. Okay? Kung ito man ay negosyo, nakita ko na magiging stable yan at hindi ka na ganun ka-problemado. Kung ito man ay trabaho, nakita ko na dyan ka na talaga matatanim at hanggang retirement ang trabaho ito for you at magiging masagana ang buhay mo with your family. Kung ito man po ay pangarap o passion project, nakita ko na mag-a-advance ito, kakaroon ng magandang advancement itong project mo na to, and then pakinabangan mo siya for a very long time. Nakita ko legacy mo ito. This legacy money, this legacy na tatatak sa'yo panghabang buhay. Okay, napakaganda for you, Cancer. Mapayapa at masaganang kinabukasan for you. In the area of your challenge for the week, you have the Sun card. Sun and Moon is here. Parang kape at gatas, parang tubig at langis. Parang mga hidden and also the truth. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, kapag lumabas yung mga truth, yung mga katotohanan sa buhay mo this week, kapag na-realize mo, all along hindi ko alam ganyan pala nangyari, all along hindi ko alam na yan pala ang sinasabi mo, all along ngayon ko lang naintindihan, all along may sinisekreto pala kayo sa akin, ngayon ko lang naintindihan, bakit huli ako sa balita, ganyan-ganyan. Sabi ni spirit guides mo, yung katotohanan na yun na darating
darating sa buhay mo this week, kailangan mo daw actionan. Kailangan mo daw gamitin sa makabuti. At kailangan mo daw tignan pa rin ang buhay in a very positive way. At narinig ko rito, kailangan mo daw maging malaya. That's very, very profound. Ano? Siguro, meron kang gagawin mag-isa, may solo ka nang gagawin ngayon, at kakawala ka na sa isang bagay na before ay very, very taxing, o very, very mapaniil, o parang hawak ka sa leeg. Ngayon, pasayo mo, gagawin ko na lahat na makakaya ko on my own, doing things on your own, at makukuha mo yung mga bagay na para sa'yo. Talagang swak para sa'yo. Kaya ngayon, ang challenge sa'yo this week, Cancer, is to let go of something, moving on, because freedom is here. Freedom sa isang bagay na malalaman mo yung sagot. Okay? May malalaman ka doon ang katotohanan ngayong linggong ito about someone or something or about your future or about your goal na kapag nalaman mo din katotohanan, actionan mo. Okay? Yun daw magpapalaya sa'yo, yung truth. Yung katotohanan na yan, lalabas yung truth from the hidden things, mga bagay na nakatago sa'yo o lihim sa'yo. Ngayon, maintindihan mo na parang, ganun pala yun? Ayan pala yun? Okay, now I understand what's your next plan, Cancer. Ano next mong step? Once malaman mo yung truth, and that will lead you to your freedom. Okay? So, the Sun card, i-clarify natin. Sun card is being clarified by the Ace of Wands. Yes. Ngayon, pag nalaman mo yung katotohanan at nagkaroon ka na ng idea, nagkaroon ka na ng plano, i-execute mo daw and be confident with your plans. Okay? It will lead you to a brand new life, bagong bihis daw ng buhay mo, o bagong pagkakataon para sa iyo na itama ang lahat kasi nalaman mo na yung katotohanan. Parang ito yung pagkakataon para sa iyo ni God na itama yung mga mali o itama yung mga bagay na akala mo tama. May mga ganyan sa buhay natin na, ay akala ko mabuti ka pala sa akin, ay akala ko gusto mo lang yung kinabukasan ko, gusto mo yung makabuti ako, pero hindi pala, pag pala nakatalikod ka, iba pala sinasabi mo tungkol sa akin. Ngayon, sabi ni Spirit mo, iwanan na kita, alam mo na yung katotohanan, and be free from that connection, and be confident in your plan and in your idea na gawin yon. Okay? Ngayon, bago na yung buhay mo nang wala siya. Kasi iniwan mo na siya tinaboy mo na siya sa buhay mo kasi nalaman mo na yung katotohanan mula sa kanya. Pero kung ito man ay sa ibang tao, halimbawa lang yung kanina Cancer halimbawa lang yung relationships na yun. Halimbawa sa trabaho, na-realize mo na kaya pala hindi ka nag-advance kasi may humaharang. So ngayon, sabi ng spirits mo, pag alaman mong wala ka ng growth sa trabaho na yan at very, very toxic na, parang this is the right time for you to be free. Maging malaya, kunin yung mga bagay na pinagkait sa'yo sa somewhere else. New place, new beginning, new life, new home, new work. Talagang elevating your life. Nakita ko ito, may paglago, may pag-angat, may pagbabago. No? So ngayon, pagkatiwalaan mo yung plano mo, pagkatiwalaan mo yung naiisip mo, because that plan is really rooted from what you feel. Kung ano nararamdaman mo, yun, doon nag-uugat yun, doon nanggaling yun. Kaya pagkatiwalaan mo, i-push mo yung plano mo and be free. Maging malaya ka, huwag kang maging sunod-sunuran, and also huwag kang papatali sa isang tao o sa isang bagay na alam mong hindi ka na gumagalaw o hindi ka nag-grow. Okay? Bigyan pa kita ng life cards to clarify the challenges, okay? First, you have self-esteem. Yes, magkaroon ka daw ng tapang, tibay ng loob, tiwala sa sarili, nakakayanin mo na umalis o pumunta o hanapin yung kalayaan mo at gamitin yung katotohanan bilang kalayaan, okay? Another message, you have freedom. Oh, napakaganda. Magkasunod. Freedom and self-esteem. Magkaroon ka daw ng tibay, tiwala sa sarili mo para maging malaya ka. That is something that you need to do. Pag nalaman mo yung katotohanan ngayon, pag sumambulat na yung truth, in any aspect, hindi naman laging malalaking katotohanan. Kahit sa trabaho mo, nalaman mo na, ay mali pala yung faxing ko, ay mali pala yung pagtutupi ko ng papel. Kahit mga ganun kasimple katotohanan, actionan mo yun. Actionan mo. At manggaling dapat doon yung pagtuwid na landas. At yung mga plano mo this time, be confident. Okay? Freedom and self-esteem. Yun ang magandang rekado para lagpasan yung mga challenge mo this week. Freedom and self-esteem. In the area of your challenge, in the area of your fortune rather, you have the 8 of Swords. Okay, ngayon, makahanap ka na doon ng solusyon. Hindi ka na stuck, hindi ka na nakatigil lang dyan, at for sure ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, dahil nga maraming mga bagay na hidden from you, hindi mo malaman kung paano mo gagawin. Parang clouded yung isip mo, hindi mo alam kung paano gagalaw, hindi mo alam kung paano aasikasuhin. Sobrang malabo, may taranta na rin, may aligaga na rin na mode, kaya lalong natatakluban yung proseso para sa'yo. Kaya sabi ng spirits mo, ngayon lilinaw na ang lahat. Okay, lilinaw na ang lahat, ang katotohanang lalabas, magbibigay sa'yo ng energy para gawin ang lahat ng solo mo. Para sabi mo, ako na gagawin ito mag-isa, I will take this into my own hands, on my own matter, on my own way, para makuha ko yung desired kong outcome. Ngayon nag-celebrate ka kasi parang nakalaya ka doon.
And tuloy-tuloy na yan. A very, very quick and swift outcome ang mangyayari dyan. So ngayon, tapakan mo ang sarili mo, continue having that faith and prioritize para makuha mo talaga yung good outcome na to. And the long wait is over, kaya kailangan talaga magpakatatag ka na abutin mo hanggang sa dulo. With the Eight of Swords, yes, may lalabas daw na outcome, may lalabas daw na parang tulong sa'yo, na parang, uy, Cancer, matagal ka ng ganyan, ito may magbibigay sa'yo ng assistance, magbibigay sa'yo ng payo, makakahanap ka ng solusyon. Okay? Ngayong linggong ito, asahan mo, aandar na. Wala nang stagnancy. At huwag mo daw hayaan na i-self-sabotage mo ang sarili mo. Okay? Kaya talaga lumabas dito, self-esteem. Ito ka, wala kang self-esteem dito Nakatali ang kamay, nakatali ang mata, nakapiring ang mata, sabi mo wala akong magalawan, di ko po kaya. Pero kung mayroon kang self-esteem, may lakas ng loob ka at tapang sa sarili mo, makakawala ka dyan. Tanggal mo yung tali, hindi ka matatakot sa mga espada at magiging malaya ka, magiging free ka. Okay? Self-esteem will give you your freedom. Kapag matapang ka sa sarili mo at tiwala ka sa skills mo, magiging malaya kang gawin lahat ng kahit anong mong gustong gawin. Okay? Options are here. Magkakaroon ka na ng kasagutan sa plano mo. Magkakaroon ka na ng paraan para makawala sa problema mo. Okay? The Eight of Swords being clarified by the Two of Wands. Yes. Ngayon, nakita ko talaga a clear vision of what you want moving forward. Magiging malinaw na sa iyo ang lahat with a globe here. At makakawala ka na sa ginagalawan mo. With a room here, nakita ko talaga dito na parang ready ka na to step out of your comfort zone. Ready ka na sumugal sa isang bagay na parang dati pinigilan mo ang sarili mo kasi natatakot ka, baka mag-fail ka, baka malugi ka, baka mauwi sa wala, Pero ngayon sabi mo, it's now or never. Susugal ko na to, ilalabang ko na to, susubukan ko. Parang why not, try ko to. Ngayon, nakita ko talaga na magiging successful yung plano mo at makakawala ka na sa dating stagnant life o dating stagnant na position mo at makakaalagwa ka na sa buhay. Congratulations. Meron talaga sa inyo mag-travel because Two of Wands the card of traveling too. So, kung meron daw sa inyo magka-travel, magandang outcome daw ito para sa inyo. Congratulations, okay? In the area of your divine messages, you have the Six of Cups. Okay, sabi ng spirits mo, learn to forgive. Okay? Magkaroon kayo magandang komunikasyon, magandang ugnayan, be secured with your communication, be secured with your relationships. Ngayon na pagkakataon na isipin mo daw mabuti kung sino yung totoo mong kaibigan, sino yung totoo mong kamag-anak, na sino supportahan ka, yung talagang taong nandyan, ups and downs, meron ka man o wala, talaga nandyan sila sa'yo dahil love ka nila. So ngayon, kailangan mo daw prioritize yung mga relasyon mo sa paligid mo. Kung sino yung totoo at sino yung hindi. Sino yung mga dapat mong pahalagahan at sino yung dapat mong bitawan sa buhay mo. Yan yung mga mahalagang bagay na kailangan mong isipin this time. And kung kailangan daw makipag-ayos ka na daw, Cancer. Makipag-ayos ka na para gumaan ang pakiramdam mo, para moving forward, wala ka nang daladalang bagahe daw. Okay? The Six of Cups, i-clarify natin. Nakita ko na dito, move on ka na daw. Move on from the past, okay? Huwag mo daw i-revisit pa yung past. Huwag ka na daw bumalik sa mga lugar o sa mga bagay na iniwanan mo na para totally makapag-move on ka na, okay? The Six of Cups being clarified by the Ten of Wands. Yes, like I've said, talaga sobrang bigat na ng mga daladala mo from pain from the past, from the ugnayan na sever o parang sobrang bigat. Ngayon, kailangan mo daw ma-reconcile. Kung hindi mo pa kayang patawarin siya, at least sa isip mo lang gumaan na yung kalooban mo na okay, nakapag-move on na ako, hindi ko na dadalhin yung pain from you o pain from the past o pain from what happened. Ngayon, pagkaanin mo ang puso mo, Cancer, pagkaanin mo yung daladala mo para makapag-move on ka na at makuha mo na yung abundance na kinakailangan mo. Once the truth come out, once na makuha mo yung pagpapalaya, parang yun daw, like I said, freedom. Yun ang kailangan mong kunin ngayon, freedom at tiwala sa mga plano mo moving forward na kailangan mo na umabante, kailangan mo nang mag-move on at makuha yung mga bagay na para sa'yo. Pero paano mangyayari yun kung bumabagal ang progress mo dahil sa bigat ng mga daladala mo? Pagaanin ang mga daladala para mag-move on sa buhay, forgive the past, forget the past, and reconcile with that para gumaan ang lahat. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have Owl, good advice from a wise person. Yes, pakinggan mo daw yung payo sa'yo mula sa isang wais na tao. Another message of Clouds, temporary problems. Yes, kaya talaga gulong-gulo ang isip. Maraming mga bagay na parang feeling mo stuck ka kasi napaka-clouded ng isip mo, Kaya sabi ng spirits mo, magbakasyon ka parang dalian, ipahinga mo isip mo para makapag-isip ka ng tama at makapag-relax yung isip at kaluluwa mo to find the right solution. Okay? Now, the message of will, indecisiveness, allowing your life to rumble. Yes, ngito, kailangan may focus ka daw. Especially here with the Eight of Wands. Focus on the target. Eyes on the prize para makuha mo yung magandang resulta. Okay? Now, the message of Camel, persevere and you will overcome problems. Yes, magsipag ka lang daw. Dire-diretso pa. Tibayan ang loob, patuloy na maghintay, make this your top priority, at paratilihin ang hope sa puso mo at makukuha mo magandang resulta. Persevere. Okay? Ang outcome mo this week, Cancer, ano kaya ito? But first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot, okay? Ang outcome mo for July 28 to August 3 ay
Wow, two of wands. Dalawang two of wands ito sa fortune area mo at saka sa outcome mo. Ibig sabihin, yung plano na balak mong gawin na out of your comfort zone, out sa nakasanayan mo, ay magbubunga na maganda. Meron ka ng clear vision moving forward, patungo ka na sa unknown territory, sa uncharted waters, ready ka na to get more, or to do more, or to experience more, mga bagay na never mo pang na-experience before, no? So I'm very, very happy for you. Itutuloy mo talaga ang biyahe, kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit may alinlangan, kahit may duda, pero dahil sa damdamin mo, sa isip mo, naniniwala ka na, this is the path for me, this is a journey for me, balang araw, magiging okay din na lahat, magiging panatag din na lahat, especially here with the Six of Swords, at makukuha mo yung desired mo, long-term gains, no? With that two of wands, i-clarify natin. Nakita ko dito na magiging, ano ka na eh, solid na yung plano mo. Para ayan, tumalon, kunin natin. You have the Five of Swords. Okay, wag mo daw isipin yung mga negatibo, wag mo isipin yung mga pangit na nangyayari before o yung mga pinanggalingan mo, no? Ngayon, kailangan mong i-prioritize yung pagiging positive thinker sa mga ginagawa mo. Wag mo lagi isipin yung mga nega, yung mga aberya, ay ganito, ganyan, ano ba yan. Lagi mo isipin, hindi, nagka-advance ako. Hindi, adjustment period lang ito. Patungo na ako, paakyat na ako. Lahat ng hirap at dinadanas mo, worth it ito. Okay? Worth it ang lahat. Kaya, pag patungo mo sa mga bagong bagay na gagawin mo this time, mga bagong teritoryo, bagong project o mga bagong bagay na hindi mo pa ganun kagamay, wag mo laging isipin yung nega. Wag mo laging isipin, ay hindi ko kaya, ano ba yan, hindi ko kaya. Always think positive and celebrate life. Kaya mo yan, maaabot mo yan. Yung vision mo dapat malinaw. Kapag malinaw ang vision mo, kakayanin mo. Kasi nakikita mo na eh, may target ka eh, may target ka. Talagang kailangan may target yung mga bagay na gusto mo. Eyes on the prize, hindi mo iisipin yung nega. Iisipin mo sa'yo mo, ay worth it lahat ng pinagpahirapan ko, worth it lahat ng dinaanan ko kasi makukuha ko yung tagumpay ko. Okay? Think positive. Wag mo nang alalahanin yung mga nega and always choose to have a clear vision na mga gusto mo. Dumiretso ka doon, focus and you will get that. Okay, Cancer? Mayroon akong hanga ko sa'yo kasi handa ka na sumugal sa buhay. Handa ka na mag-try ng bago. Okay? Congratulations. So that is your July 28 to August 3. Dumako naman tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pang mabilisan lang to, Cancer. Spirit guides, angel guides, ibigay kay Cancer at sagot sa kanyang tanong. Close your eyes, Cancer, ha? Concentrate on your question. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel whisper because your angel is sa tabi mo ngayon, guiding you with this question. You have 1 and you have 2. Okay, Cancer, open your eyes, inhale and exhale. The answer to your question is you have the 8 of Wands upright, you have the Queen of Cups in reversed, you have it's up to you, and you have big happy changes. Okay. Regarding to your question, sabi ng angel mo, meron daw mga pagbabago. Big happy. So maganda naman ang resulta daw o development sa question mo. Pero it's up to you daw kung tatanggapin mo o i-reject mo. So meron kang freedom this week, Cancer, regarding to your question kung tatanggapin mo siya o hindi. Nasa iyo daw ang bola this time. So this is really about freedom, your freedom, no? Sabi naman ng spirit guides mo with your question, you have 8 of Wands upright, ibig sabihin tamang direction niyan, maganda yan, may good news ka naghihintay dyan, focus ka lang, at meron daw quick resulta. May mabilis na resulta from that question na makukuha mo ngayon. With a Queen of Cups, ito talaga parang hindi pa sigurado eh. Queen of Cups in reverse, tinatanong ka ng spirit guides mo, masaya ka ba dyan? Nag-e-enjoy ka ba dyan? Bukal ba sa loob mo tanggapin yan? Yan ba talaga ang gusto mo? Nagiging masaya ka ba dyan? It's all about your heart. Pag Queen of Cups upright, it's all about following your heart. Pero dahil nakabaliktad, tinatanong ka lang sa spirit guides mo, yan ba talaga ang gusto mo? Para sa puso mo ba talaga dyan? Magiging maligaya ka ba dyan? Sa pinapasok mo na yan sa question mo. Kaya talaga sabi ng spirit guides mo, it's up to you. Sabi ng angel mo, it's up to you. Ikaw ang makakasagot niyan. Gusto ko ba talaga to? Para sa akin ba talaga to? Magiging maligaya ba ako dyan? If yes, go push. Focus on that. Pero ngayon, sabi talaga, it's up to you. Pero may mga big happy changes kang makukuha from your question. So, malaya ka ngayon, Cancer, to accept or reject or to delay or to have a quick pagyakap dyan sa question mo. It's up to you. Malaya ka ngayon sa question mo. Very, very freeing para sa iyo, Cancer. So, congratulations. Yan po ang sagot sa iyong tanong. Sana po nakaresonate ka. Yan din po ang inyong July 28 to August 3 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.